Sa amin, naka-open din daw yung kanilang jw.org at maging jw.org at maging sa mga private office. Para sa Radyo Inquirer, 9:90 AM, 11:35 na po ng umaga. Nagbabalik po tayo ang ating espesyal na edisyon ngayong araw ng Monday, August 25, 2014. Susan K. with Mr. Dean Jasek. Siya po ang ating kinatawan ng Watchtower Bible and Tract Society of the Philippines. At special din namin bisita mula po sa Northern Luzon Bureau. Ang aming kaibigan si Gob. Nandito siya ngayon sa Manila. Sige, tuloy natin. Balikan natin si Ginoong Dean Jasek. Mr. Jasek, welcome. Pero sa jw.org may mga video na magtuturo sa mga bata ng tamang ugali sa buhay. Meron po ba kayong gustong iparinig sa amin ngayong umaga, Mr. Jasek? Siguro yung isang magandang pakinggan natin ngayon ay yung masaya ang nagbibigay. Sa Tagalog naman ito. Tagalog ito, para malaman ng ating mga tagapakinig na itong mga video ay hindi lang sa Ingles, kundi pati sa mga wika natin dito. Pati po itong mga video sa iba't ibang mga wika din? Meron din. Napapakinggan at napapanood. Sige nga po, sample tayo. Masaya ang nagbibigay. Mula po ito sa jw.org website. Pero mas madalas ay tumutulong ako. Pag nagbibigay ka, ikaw ay sasaya. Kahit simpleng regalo, salitang magaganda. Kapag nagbibigay ka, ikaw ay sasaya. At parang sinasabi mo na mahal. Pumunta doon sa mga video at makakapili sila ng video na iyon at pati ng iba. Marami pa, napagpipilian po pala, Mr. Jasek. Tapos pagdating naman sa teenager, kasi tama-tama holiday ngayon nasa mga tahanan ng ating mga kapamilya, and ano naman ang umaga. Meron ding mga video para sa kanila. Nung nakaraang Lunes yata, si Mr. Rodolfa ay bumagit sa isa, yung tungkol sa beat a bully without using your fists. Opo. Kasi bullying nga isa sa mga problema ngayon sa mga teenager. Kung minsan ay nababasa, kanina ko lang nabasa sa isang magazine, Time Magazine yata, tungkol sa isang bata na nagpatiwakal dahil sa masamang sinasabi sa laban sa kanya. Nagdamdam siya ng lubha. Kaya ito yung problema, Ginoong Jasek, na hindi masabi ng mga bata sa kanilang mga magulang. Sinusolo po nila. Kaya itong website ay may isang video, Beat a Bully Without Using Your Fists. Naisalin na ito sa wikang Tagalog. Kaya baka pwede nating pakinggan yan ngayon. Ay, interesting. Narito na po yung Beat a Bully Without Using Your Fists. Bakit pwede kang mabuli? Baka sobrang tangkad mo o kulang sa height. Pwede rin dahil sa iyong kulay, timbang, pinagmulan, paraan ng pagsasalita,
araw-araw. Iba't ibang klase ang mga bully. May nanunulak, nagnanakaw o naninira ng gamit. May nanunukso o nangiinsulto. Ang iba naman ay nang-eetsepwera at nagkakalat ng chismis sa internet o sa text. Hindi nakakatawa ang mabuli. Seryoso ito. Kita ang ilang epekto nito. Pero may ilan din nakatago. Gaya ng takot, stress, at lungkot. Baka natatakot ka kapag wala ka sa bahay. Sa lungkot, baka mawalan ka ng gana sa buhay. Baka ayaw mo nang gawin ang mga paborito mong gawin noon. Apektado ng stress ang katawan mo. Baka masakit lagi ang tiyan mo at hindi ka makatulog. Sarili mo. Sabi ng Kawikaan 22:3, matalino ang nakakakita ng kapahamakan at nagkukubli. Iwasan ang mga lugar kung saan pwede huwag magdala ng pera o mamahaling mga gamit sa school. Sumbong. Dapat lang malaman ng iba ang ginagawa nila. Sabihin sa iyong magulang, teacher, o nakatatandang kaibigan. Sabihin man ng iba na duwag ka o sumbongero, okay lang. Dito sa Pilipinas ay meron ng House Bill 5496, Anti-Bullying Act of 2012. Isang issue ito na talagang ina-address ng gobyerno. Yan, may batas na po dyan. Kaya magsumbong, huwag matakot. And katulad nung isang grade 1 atang estudyante, mga mungkahi, mga punto para iwasan ng mga bata ang sitwasyon na aakay tungo sa bullying. at yung papel ng magulang po doon, kami, reminder naman ng reminder, paalala ng paalala, para na alam nila kung ano yung dapat nilang gawin kapag sila ay humaharap na rin ninyo sa jw.org. Napakarami po niyan. Okay, so ready po tayo sa ilang mga questions at ilang mga reactions pa ng jw.org. Ito po ay global campaign na ginagawa ng mga Jehovah sa buong mundo. Si Louie ng Camarines Sur, sabi po niya, caregiver po ako, kaya lang nang mamatay talaga ko, nawalan din po ako ng trabaho.
nasundan pa yun ng dalawa at parehong namatay. Site na ito, Mhm. nagbibigay ng hindi basta teorya, hindi basta teksto mula sa Biblia, kundi yung practical application sa ating buhay. O, kasi katulad po ni Luke, yung kawalan niya ng trabaho dahil dun sa mga kamatayan ng mga inaalagaan niya. Mm-mm. Kaya ngayon nagagalit na siya sa kamatayan. Bakit daw ang ikli ng buhay? At yung mga lahat ng bakit po niya, sinagot daw po sa jw.org. Alright, may question dito from Abu Dhabi kay Anthony Vergara. Sabi niya, Sir Jacek, malapit na po ba talaga ang wakas? Oh, magandang tanong yon. At yan siguro talagang tungkol sa Biblia. Apo. Nakikita ng mga tao na maraming nangyayari sa buong daigdig ngayon. Talagang nakakatakot ang kalagayan sa maraming bansa. Mhm. Tuloy-tuloy ang mga digmaan, diba? Mga civil rebellion at marami. Sa Lucas na 21 na nagsasabi ng ganito, nang magkagayon ay sinabi pa niya o ni Jesus sa kanila, ang bansa ay titindig laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay mga salot at mga kakapusan sa pagkain at magkakaroon ng nakatatakot na mga tanawin at mula sa langit ay mga dakilang tanda. Kaya sa totoo, yung nakikita natin ay katuparan lang ng sinabi ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, may dinagdag siyang punto dito sa tungkol sa kaharian ng Diyos. At siguro, yung ibang mga tanong ng ating tagapakinig, doon masasagot kung i-download nila yung magazine yon. So, pwede na po? October issue pa ito? Pwede na. Pwede na. Hindi pa ipinamahagi sa... Wala pa yung printed copy. Wala pa. Pero sa jw.org, nandyan na. So, ganun ka-advance ang jw.org para po makuha namin yung mga kopyang yan. Alright, and lang ulit yung website ng jw.org. Thank you very much sa tanong na yan from Abu Dhabi. Ito naman po from, ang initial niya ay CAC from Australia. Ako po yung natulungan ninyong makasakay sa cruise. Yan ay siguro isa pang sample ng mga tao na nakita nila ang mga practical na mga paksa para sa mga pamilya nila. At nasa barko siya, Mr. Dean. Nasa barko siya. Nasa barko siya, nasa cruise ship po siya. Wow. Yung ating mga seafarer naman na nakatutok po sa amin sa pamamagitan po ng live streaming. Talagang ganyan ka-powerful ang internet. Ano po, yung broadband na yan. At ang dali na makuha po natin itong mga application na yon. Kaya very timely din. Ito pong sinasabi po ninyo at yung kampanya ng jw.org website. Sana ang mga tao ay kung hindi pa sila nag-open ng website ay sa madaling panahon subukan lang nila kasi palagay ko marami silang makikita na makakatulong sa kanila ng personal. May nag-text din po, sabi niya isa siyang 15-year-old boy, si
mga website na kapaki-pakinabang, hindi yung makakasira sa kanilang yan ay isang problema ng So, marami tinalakay ngayon. din dyan Tinalakay sa din dyan. sanjw.org? At ang mga tanong na sinasagot doon sa artikulong yon ay Opo. Baka akala nila harmless ito. maaari. Oo, wala naman. Danger dyan, sexting lang naman. Mm-mm. Tapos isa pang tanong na tinatalakay doon, ano ang gagawin mo? Yan. So pagkatapos basahin nila ang impormasyong ito, pwede silang magdesisyon kung sila ay bibigay ng patnubay, yung guidance. Opo. Para hindi basta kung ano-ano lang ang titingnan ng mga bata doon sa mga phones nila o kaya sa internet. Sa gayon, matututo ang bata